Good day everyone. Ngayon, ide-demo ko ngayon sa inyo if paano gamitin yung simple admin 2 or yung interface ng M.2 to Ethernet builds namin and ano yung mga features sa loob nun. So, to start, open ka lang ng any browser na gusto mo. Then, type mo yung IP which is 192.168.225.1. Yan. So, if di ka pa nakalogin, type mo lang sa username admin and type mo lang yung password na sa net mo upon installation. Then, as you can see, this is the home page. Medyo madami tayong information here. So, we have the temperature. Ito yung temperature ng module natin. SIM status. So, if active siya or detected, then lalabas siyang active. So, if walang SIM, then hindi siya active. We also have signal percentage. So, 71%. And we also have internet connection. So, chine-check niya if nakakonect ba talaga tayo sa internet even though may signal or hindi. So, next, we have network information. So, makikita natin kung ano yung active SIM natin ngayon. Since yung board ko is dual SIM, so ang active SIM ko ngayon is SIM 2 which is makikita mo naman, globe. So, we also have the APN here, kung ano yung current network mode na ginagamit natin, kung ano yung bands na ginagamit natin ngayon. So, we're using currently band 1, 41, and 41 5G. So, we also have bandwidth ng primary carriers natin, which is 10 sa LTE and 40 sa 5G. Sa frequency naman natin, we have 198 for the band 1. For 41, we have 40760. And for the N41, we have 513,000. Also have the PCI ng mga bands na yon. So, again, band 1 is 198, 41 is 278, and N41 is 723. So, andito rin yung IPv4 natin and IPv6. And uptime. So, we also have refresh rate here. So, kung gusto mo na, let's say, naghahanap ka ng magandang signal, then, babaan mo lang yung refresh rate para mabilis siya mag-refresh yung values natin dito. And if okay naman na, for me, tinataasan ko na yung refresh rate kasi di ko naman na kailangan na makita kung ano yung, like, let's say, pinaka-accurate na signal reading na kailangan ko. So, moving on, we have signal information. So, assessment is good. We have CSQ, cell ID, and some other debugging or cell signal information. So, ito lang naman usually yung tinitingnan natin. The RSSI. So, we have negative 40. We also have RSRQ sa 4G natin, which is good. RSRQ sa 5G natin, which is also good. RSRP, yan, negative 67. Sa 5G natin, negative 56. SINR and SINR ng 5G, which is negative 3. So, I think may sira talaga sa tower namin dito ng Globe. Kung ba't ang baba ng SINR nito. Since sa RSRP, negative 55 lang naman since malapit. Pero I really think may sira to. Then, date updated. So, kung kailan yung last refresh niya. So, after that, we have simple network. So, sa simple network, meron tayong band locking. And sa band locking, we have, syempre, LTE. Nakahiwalay din yung NSA, tsaka SA. Yan. So, sa Suncom, nakakombine siya, which is, for me, hindi ako fan nun. Kasi, mas okay pa rin na nakaseparate yung band kung ano yung lalak mo sa NSA, tsaka SA. So, makikita mo rin ngayon kung ano yung gamit na active bands mo dito. So, let's try na i-add, let's say, C8. Ayan. And, lumipat siya dito. 1, 3, and 8. So, di na tayo yata connected sa 41. Ayun, pumalik naman siya sa 41. Pwede mo rin i-uncheck all if naka-check lahat siya after reset, for example. So, if ni-reset mo siya, matcha-check yan lahat. Including sa 5G. Yan.
Sa network utilities naman, we have APN. So, ang current APN natin is naka-auto lang siya, internet.globe.com.ph. And ito yung hot swap natin. So, if may dual SIM tayo na board and may isa pang nakasalpak na SIM doon, we can switch to that. So, balikan natin yung mamaya. Preferred network naman, dito pwede ka pumili auto, LTE only, kung LTE lang gusto mo, or NSA, SA. So, kung ayaw mo naman gumamit ng 5G for some scenarios, so you can disable NSA or disable SA. Sa Salakang naman, we have LTE tsaka SA. So, hindi siya gumagana sa NSA. And sa Salaking, tandaan nyo lang na sa primary carrier lang siya nag-a-apply. So, ano yung primary carrier natin? So, for example, this one, ang primary carrier natin is band 1. So, kung gusto natin gawing primary carrier si 41, ang ilalak natin dito is si 41. So, kung ano mang frequency ni 41 dito, let's say, kanyan, then yung PCI niya. And, ang maximum na pwede mong ilock is up to 10. Pero, parang, for me, hindi naman siya usable kasi isa lang naman yung primary carrier mo. So, pipili siya sa 10 na yon kung ano yung gagamitin niya na primary carrier. So, up to you na kung paano mo gagamitin si LTE locking. Sa NSA naman, sa SA naman, sorry. So, sa SA, isa lang naman yung pwede mo i-lock. So, this is for the primary again na carrier. And medyo iba siya compared sa LTE. So, kailangan mo ng frequency tsaka PCI just like kanina. But you also need to specify yung SCS. So, makikita mo yung SCS pag mamaya papakita ko sa'yo pag nag-command ka dito sa AT command natin later. We also have the band. So, kung anong band siya. So, for example, 78. Yan. So, pwede mo rin siya i-unlock. Pwede mo rin siya sa SA. Moving on, simple settings. Yan. So, we have AT terminal. So, pwede kang mag-send dito ng mga commands. Yan. So, ito yung sinasabi ko kanina to check the SCS. So, for example, imagine nyo lang na SA itong band na to, yung 40 and 41 ni Globe. Imagine nyo lang. So, ito yung PCI niya, 723. Ito naman yung frequency niya, which is 513,000. Ito yung band niya, which is 41. And ito yung SCS niya, which is 1. So, open na lang tapos kayo ng AT command na documentation. And 1 yata is, balik tayo dito. 30. From what I remember. Yeah. Kasi ito 0, 1, 2, 3, 4. So, if 1, 30 siya. So, ganun lang to check. So, sa one-click utilities naman natin, we have the reboot. So, alam nyo na yan. We also have the reset AT command settings. So, ang nire-reset lang nito yung mga basic settings lang natin. Hindi lahat. So, it's not really effective. Ayan. So, kung let's say sa mga APN nyo, messed up your what, so you can use that. We also have IP pass-through. So, dalawa na yung move natin as either Ethernet or USB. Kasi pwedeng dumaan yung internet natin sa USB, pwede naman sa Ethernet. So, kung naka-Ethernet ka, okay lang dito kahit ano yung gagamitin mong USB modem protocol. So, kahit naka-RMNet yan, BIM, ACM, wala yan. Walang kinalaman yan. Pero pag USB gamit mo, dapat ang gagamitin mo lang is ECM or RNDIS. So, currently naka-disable siya kasi di ko naman kailangan. So, kung kailangan mo mag-pass through, then you can use that. Sa USB modem protocol naman, ito yung sa USB connection natin. So, by default, naka-RMNet siya or the QMI yata yan. Equivalent niya. Then, we also have ECM. So, mas maganda si ECM kasi mas madali siya i-tether sa mga router na mayroong USB port. So, detected siya as tethering device. Naka-enable din by default sa ECM yung auto-connect na command, which is AT
QMAP. Yan. So, naka-enable yan by default sa ECM. Kaya, kung magkaroon ka man ng problem sa IP, for example, may signal pero walang binibigay na IP si telco, so si ECM, automatic na siya. Magkoconnect dun sa IP or kukuha ng IP. So, kung gusto naman ng RNDIS, pwede naman. Kung MBIM, kung gagamit ka ng PC or Windows PC, to be specific, then MBIM. So, up to you na yan kung paano mo gagamitan. Sa DNS proxy naman, di naman siya ganun ka-importante, but usually dinidisable ko lang naman siya. Moving on, TTL. So, sa Pilipinas, di naman natin halos kailangan ng TTL settings. So, nilagay lang namin to kasi yung mga user din and mga kasama ko sa pag-develop nito is taga-US and din nila ng TTL settings. So, kung gusto mo i-enable, type ko lang na any value, let's say 3, 64. Pero kung gusto mo disable, type mo ng 0 pala. Sorry. So, kung gusto mo disable, 0 lang. Then update. Yan. Inactive na siya. So, kung gusto mo i-on ulit, type mo lang 65. Yan, active na ulit. Meron din tayong cell scanner dito. So, sa WatchCat, under development pa siya. So, di na natin dadaanan mamaya. So, cell scanner na tayo. So, dito sa cell scanner, meron tayong options dito, which is full scan, LTE, tsaka 5G only. So, note na LTE tsaka SA cells lang yung masascan niya. So, yung mga NSA cells, hindi niya masascan. And note that all, so, including kung meron kayong globe sa area nyo, smart dito, masasama yan lahat. So, i-try natin full scan. And it takes like 2 to 3 minutes bago matapos. So, wait lang natin. Skip ko na lang pag tapos na. So, ayan, natapos na yung scanning natin. So, first, we have SA band dito ng dito. So, na-scan niya yan. From dito Telecom, we have band 78. And ito yung frequency niya. Ito yung signal quality niya. So, 79 RSRP. PCI. Sa Globe naman, ito yung mga LTE bands natin. So, 41, 1, 40. And makikita mo rin kung okay ba yung signal dito or hindi. Sa Smart naman, may mga LTE bands din tayo dito. So, medyo mahina yung signal niya compared sa Globe. Yan. We also have LTE ng dito. So, medyo okay yung signal siya compared sa Smart. Yan. So, lahat dito ng telco na available mismo sa kung saan ka nakatira or current place mo, masascan niya. So, very good tool to para malaman mo kung ano ba yung malakas na signal sa area mo kung bago ka pa lang doon or wala kang idea. So, malalaman mo kung, oy, malakas pala sa Globe, tsaka si dito. So, mag-Globe or dito na lang ako. Or, oy, si Smart medyo mahina, so mag-antenna na lang ako. So, ganun. Sa LTE and NR5G neighbor cell scan, ang isa-scan na lang nito is kung ano yung current bands na available sa mismong network mo. So, kung Globe lang lalabas, kung Smart lang. So, try din natin. So, mas mabilis yung result nito kasi neighbor cell scan lang. And so, sa NSA natin, since we're currently using NSA band, ito yung PCI natin na ginagamit, but there are other PCI na available, which is 725 tsaka 724. Ito yung signal quality nila. So, sa LTE, meron tayong 40760. So, calculate nyo na lang kung anong band yan. We also have 301, which is band 1. Tsaka ito yung mga PCI niya. Good. So, move on tayo sa SMS. So, alam nyo naman na yung SMS. So, SMS, message. So, you can also send message. Unlike sa Suncom na even yung inbox hindi gumagana. So, move on na agad tayo. So, we also have console. So, ito lang ginagamit lang to sa mga medyo advanced stuff to access your
your modem file system or yung module, yung OS ng module. So, nakalimutan ko na password ko dito. But, for ano lang siya, advanced stuff. So, it doesn't really matter. So, wag nyo na galawin to kung di naman kailangan. And lastly, you have device information. So, ang manufacturer or ginagamit nating module is from Quictel. And yung model name is RM520NGL. So, X62 siya. Ito rin ginagamit ng mga usually ng Suncom. And yung firmware version natin is yung bago ngayon, which is E08203. So, ito yung version na nag-fix ng cable unplug tsaka walang 5G dun sa Suncom. We also have phone number here and IMSI, ICCID, and mga personal info. Bahala na kayo kung paano nyo yung gagamitan. Since dami ko lang naman yan. We also have IMEI. So, pwede kayo mag-update, mag-change IMEI. Paste nyo lang yung gusto nyo dito. Yan, tapos click nyo lang update. Okay na siya. Then, LAN IP, which is yung tinype natin dito, tsaka yung mga telco IPs natin. Tsaka yung version niya, simple admin version, tsaka yung mga contributors. So, ito yung, kami yung mga developers or na-contribute sa development itong simple admin. So, yun. We also have light mode, so alam nyo naman na yan. Balikan natin pala yung, yung SIM swap. So, SIM swap tayo. Wait lang natin yan matapos. Skip ko na lang. So, we're back. Connected ako sa Flint to ko. And, ginamit ko na yung SIM 1 ko which is dito. Since walang load yung globe ko kanina. And gusto ko lang ipakita yung signal bars dito. So, kung naka-SA ka, since 5G lang naman na band gamit mo, so yung 5G lang na bars yung lalabas dito. So, try natin speed test. Yan. Kita natin yung server. Para hindi madaya, wag natin gagamitin si dito. Hanap tayo ng malapit sa atin. Ito, pwede siguro to. So, yung plan ko ngayon or yung promo ko is cap sa 500 Mbps. So, ang makikita nyo lang naman na speed dyan is max na speed is 500 Mbps. So, kung hindi siya naka-promo or normal promo lang gagamitin, umaabot siya ng gigabit. So, medyo mahina siguro yung server na napili natin. Kasi depende rin to sa server eh. Yan. So, sa upload, 100 Mbps siya. So, yan yung medyo pangit sa Okla speed test. Kasi kung own server nila gagamitin mo, pabor sa kanila. Tsaka kung iba naman, may server na mabagal. Pero okay naman. So, um, to try again, sa fast naman tayo. Since mas okay mga servers ni fast. Yan. So, we're going 210 Mbps. Kaya pala mabagal. Kasi sa 2G lang ako nakakonect. So, 220 Mbps lang. So, sa 5G na Wi-Fi tayo connect. So, 2.4 GHz lang yan pero naka 220. So, ulitin natin dito. Speed test. So, we're now using 5 GHz na Wi-Fi. So, yun. Makikita mo na yung totoong speed. So, again, max lang yan sa 500 Mbps. Kaya, di na yan tataas doon.
So, yun, tumaas na yung speed natin, 437 tsaka 116. Try din natin sa fast. So, makikita nyo nagigigabit siya, no? Bago mag-kick in yung throttling niya, no? Yun, kaya niya mag-gigabit. Pero since cap tayo, mag-apply na yung capping niya dito to 500 Mbps. Kaya, babalik yan sa 500. Tsaka tingnan natin upload. So, 100 Mbps. Very good. So that's it. Ito yung simple admin namin. So, if may bala kayo bumili ng 5G na walang sakit sa ulo, then maybe you can try our device. So, that's it. I hope you guys enjoy and may natutunan kayo. Have fun, take care, and see you next time. Bye.